Bakbakan ni David Benavides versus Arthur Beterbiev. Posible mangyari ngayong November 22. Main event ang laban ni David Benavides versus Anthony Yarde. Co-main event dyan ang laban ni Arthur Beterbiev. Kung aatras daw itong si Anthony Yarde, kung magkakaroon siya ng mga hindi hinaasang injury, pwede raw pumalit itong si Arthur Beterbiev laban kay Benavides. Kung hindi naman aatras si Anthony Yarde at maayos siyang lumaban, nakatakda pa rin ang laban ni David Benavides versus Arthur Beterbiev sa 2026. Kung sino ang manalo kay Beterbiev at Benavides, isusunod na nila si Dimitri Bivol. Kasi nagkaroon ng surgery si Bivol sa kanyang likod. Kailangan ng mahabang pahinga para sa kanyang recovery. Kaya matagal-tagal bago makabalik si Bivol. Kaya ang plano ngayon, Benavides versus Beterbiev muna. Magandang laban ito sa light heavyweight mga tol. Sa tingin nyo, sino ang mananalo dyan? Beterbiev versus Benavides. Volume puncher si Benavides, masipag bumato ng suntok at napakahaba. Si Arthur Beterbiev naman, bawat suntok niya malakas, kaliwat kanan. Kahit short punches ang suntok ni Beterbiev, talagang malakas. Inamin na yan ni Dimitri Bivol sa kanyang interview. Malakas daw ang bawat patama ni Arthur Beterbiev. Hindi katulad kay Canelo Alvarez, yung 4 na suntok niya, 1 o 2 lang doon ang malakas. Hindi lahat ng suntok niya malakas. Hindi raw katulad kay Beterbiev na bawat bitaw niya ng suntok talagang malakas kapag tumama. So abangan natin yan mga tol, November 22. Baka magkaroon ng replacement dyan. Sa ibang banda naman, maraming fans ang nagtatanong, sino daw ba yung mga boksingero natin dito sa Pilipinas na posible maging world champion? May champion na tayo ngayon sa mini flyweight o minimum weight division, pinakamababang division sa boxing. Nandyan si Melvin Jerusalem at nandyan si Pedro Taduran. Pero syempre iba pa rin kapag champion ka sa mataas na division. Si Weljan Mindoro at Yumir Marcial ang pinakamataas na division sa atin ngayon, middleweight division. Pero malayo pa sila sa rankings. Si Weljan Mindoro, prospects pa lang ito, kailangan pa niya umakyat sa ranking. Sa middleweight division, hindi madali maging champion dahil malulupit ang kalaban niya dyan. Matatalino maglaro, magagaling at matitinik ang mga kalaban ni Weljan Mindoro sa middleweight. Kaya nakakabilib kapag maging champion si Mindoro dyan. Susunod na mataas si pambansang kamama ni Pacquiao, welterweight division. Kung matuloy ang laban niya kay Rolando Romero at manalo si pambansang kamao, syempre, maaagaw ni Pacman ang WBA welterweight belt. Susunod na division, super featherweight, nandyan si Mark Magnifico Magsayo at si Charlie Suarez. Paunahan na lang si Magsayo at Charlie Suarez na maging champion, super featherweight. Ang susunod na dyan mga tol, featherweight, bantamweight, pababa na. Sa ngayon, si Manny Pacquiao pa rin ang pag-asa natin na maging champion sa mataas na division. Kasi siya na yung pinakamalapit. Rolando Romero nakatutok na dyan. Sana nga may kasanayan mga tol, December. Kasi sinabi ni Romero, kahit sino lalabanan niya, depende sa negosasyon. Parehas PBC yan, si Manny Pacquiao at Rolando Romero, kaya tingin ko madaling maikasa. Okay mga tol, so tanghali talaga tayo nakapag-upload dahil busy tayo sa gym. Okay mga tol, ingat tayo lagi.